napag-usapan natin ang patungkol sa may chosen hero na si Saryon at ang pag-resurrect niya bilang the Wonder Hero na binigyan nitong si Kazareyam ng Laplas na pangalan. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. After na nangyaring ritual, marami na ring panahon ang nakalipas. Sumali itong sila Kazareyam sa may gera against the humans kasi pinapersecute nga siya nito mga humans na ito. Pero na-overcome niya sila at dahil doon nagkaroon siya ng title na Cursed Lord na Kazareyam. Matagal na siyang Demon Lord, hindi nga lang awakened. Pero after the war with the humans, recognize siya ng Demon Lord Organization. Kaya naging kabilang siya sa may grupo nitong sila Key Crimson. Dahil dito, lalo niyang mabilis na na-expand ang kanyang power. Then in-recommend niya sa may organization nila ang Beastmaster na si Carrion at ang Sky Queen naman na si Frey. Si Kazareyam ang dahilan kung bakit naging Demon Lords itong dalawang to. Tapos nakapag-form itong si Kazareyam ng alliance sa kanila. Maganda naman na nangyari. Tuloy-tuloy ang mga panalo nitong si Kazareyam at dahil doon medyo naging pabaya na siya. Meron siyang nakita na isang lalaki na self-proclaimed na Demon Lord daw siya. Kaya kinonfront ito nitong si Kazareyam. Ang pangalan nito Leon Cromwell. Dahil nga nagsa-self-proclaim ito na isang Demon Lord daw siya, gusto itong turuan nitong si Kazareyam ng lesson. Gusto niyang ipahiya itong si Leon at ipailalim ito sa kanyang kontrol. At nung nagkita na nga sila, nainggit itong si Kazareyam sa kanya. Dahil unlike him, napakagandang lalaki nitong si Leon Cromwell. Isa siyang lalaki, pero mas maganda pa siya compared sa isang babae. Talagang kung itsura ang pag-uusapan, sobrang taas ng kanyang level. Dahil sa inggit niya dito, naging padalos-dalos itong si Kazareyam at nai-underestimate niya itong si Leon. Kaya nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. At dahil dito, natalo siya sa laban. Tinamaan siya ng malakas na atake nitong si Leon Cromwell. Kaya nawasak ang kanyang physical body. Ang kanyang spiritual body na lang ang natira sa may mundo. Isa nga daw miracle na hindi totally nawala itong spiritual body na ito. Ito ang dahilan kung bakit galit na galit itong mga clowns kay Demon Lord Leon Cromwell. After nun, nahirapan si Kagali na makahanap ng panibagong body. Nakailang beses siya na nag-attempt dito at sa pinakahuling attempt niya nag-summon siya from the other world. Balak niya sana nakuhanin itong body nito pero hindi siya nagtagumpay sa kanyang plano kasi mas nanaig yung ego nung kanyang inisamon. Kaya nagmakaawa na lang dito itong si Kazareyam. Sabi niya tulungan daw sana siya nito. Gusto niya lang naman daw kasi talaga na mabuhay ng masaya kasama ang mga kaibigan niya pero lagi na lang daw siya na napupunta sa mga mahihirap na situation. Dito, susuko na sana itong si Kazareyam nang biglang nag-reply sa kanya itong lalaki na naisamon niya. Ang pangalan nito Yuki Kagurazaka. Sabi ni Yuki, mukhang pagod daw ito, kaya magpahinga daw muna siya sa may katawan niya. Nagulat dito itong si Kazareyam dahil sinubukan niyang patayin itong si Yuki at agawan siya ng body. Pero kahit na ganun ang ginawa niya, tinulungan pa rin siya nito. Dito na nabuo ang kanilang friendship. Dan nakalipas ang ilan pang mga taon, nasa body pa rin itong si Yuki, itong si Kazareyam, para siya naging advisor nitong si Yuki. Meron siyang unique skill na schemer. Ito ay naka-engraved sa may soul niya, kaya user pa rin siya ng unique skill kahit na wala siyang sariling body. Ang duo nitong dalawang to naka-encounter ng isang troublesome opponent. Ang pangalan nito Maria Belroso. Isa ito sa mga nagpahirap sa kanila. Genius strategist itong si Yuki and matalino naman itong si Kagali. Pero kahit na combined na nga silang dalawa, hindi pa rin nila mai-outsmart itong kanilang kalaban. In fact, nai-outmatched pa nga sila nito in every aspect, including financial and human resources. Palagi ito nakaka-catch up sa kanilang plano. Sabi ni Yuki, papatay niya daw itong babae na ito. Then sabi naman ni Kagali, kailangan nga daw nilang gawin yon dahil itong demon girl daw na ito ang pinakamalaking obstacle sa kanilang mga plano. Pero kailangan nila na gawin agad ito dahil ngayon pa nga lang, habang bata pa ito, hindi na sila dito manalo. Lalo na daw kapag lumaki na itong si Maria Bell. When the time comes, kahit sa combat aspect, hindi na nila ito kakayanin. Makalipas ang ilan pang mga taon, merong isang dumating na panibagong karakter. Ito ay misteryosong slime na later on naging Demon Lord. Ang pangalan daw nito Rimuru.
Sa time na ito, may homunculus body na rin itong si Kagali. Nabigyan na siya ng katawan nitong si Yuki. At hindi lang basta-basta body. Ang katawan daw na ito nitong si Kagali ay yung kanyang original na itsura. Ito pala talaga yung itsura niya nung siya ay isa pang prinsesa. Tuwang-tuwa itong si Kagali dito. Pero hindi niya pinapakita sa kanila na tuwang-tuwa nga siya. Kasi nasanay na itong mga ito sa kanyang manly behavior. Dahil lalaki nga itong si Kazareyam. Hindi niya pinapakita ang kanyang pagkababae dahil niloloko siya nitong si Laplas. Pero pagmamahal pa rin naman talaga itong pangasar na ito. Kaya nagpasalamat itong si Kagali kay Yuki. Ngayon na meron na siyang body, may enjoy niya na uli ang mundo. Makakakain na siya ng iba't ibang mga pagkain at makakasama niya na uli na tumawa ang kanyang mga kaibigan. Pero hindi na naman nagtagal itong masasayang araw na ito. Dahil after some time lang, namatay naman itong si Clayman. Kaya nalungkot na naman silang lahat. Dahil sa event na ito, na-realize nitong sila Kagali na hindi na uli ito pwede mangyari. Para totally na maging masaya sila, kailangan nilang i-conquer ang buong mundo. Kailangan nila na maging in full control nito para wala nang makadlang sa kanila. Nangako si Kagali sa pagkamatay ni Clayman. Natuto pa rin daw nila ang kanilang mga pangarap. Magpahinga na daw itong si Clayman dito at manood na lang daw ito sa kanila. Hindi mabuti itong sila Kagali pero hindi rin naman sila masama. Kaya merong moderate sa pangalan ng kanilang samahan, Moderate Clown Troop Alliance. Ang gusto lang talaga nila ang maging masaya na unfortunately hindi nga nangyayari o kung nangyayari man hindi naman nagtatagal. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.